We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Rider ng motorsiklo na nagtangkang mag-overtake, patay sa aksidente. Nasa 20 ektaryang maisan sa Lipa City, apektado ng mainit na panahon at pesting fall army worms. Bulkang Taal naaaninag na ngayong araw. Ilang residente sa 3 barangay sa Batangas City, daingang umano'y kawala ng mapagkukunan ng tubig. Water rationing isinasagawa ng 1 beses kada 1 linggo. I'm a Batanggenya. Of course, we don't say, ang init dito. Instead, we say, ang dugang pagkakabanas. At ilang Batanggenyo kumagat na rin sa trending at may ibang paraan ng pagpapakilala. Kung paano ito nagsimula, alamin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nawala na ngayong araw ang namataang volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal kahapon ayon sa PHIVOLCS. Ang mahinang hangin dahilan ng pagkabuo ng VOG ayon sa ahensya. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kumpara kahapon, mas aninag na ang Bulkang Taal ngayong umaga dito sa Mataas na Kahoy, Batangas. Kabilang ang bayang ito na apektado ng volcanic smog o VOG na galing sa Bulkang Taal kahapon. Sadya po kahapon ng bandang mga 2:00 pong pataas ng buwan. Ay ari pong bundok na rin sadya pong walang makikita. Pero dito po naman sa aming barangay, wala naman pong naamoy. Wala naman daw nagkansela ng klase sa lugar. Bukod sa bayan ng Mataas na Kahoy, umabot din ang VOG sa mga bayan ng Agoncillo, Laurel, Balete, Santa Teresita, Calaca, Mabini, Lemery, San Nicolas at Talisay. Ayon sa PHIVOLCS, mabagal kasi ang naitalang takbo ng hangin sa main crater kaya nabuo ang VOG. Ngayon wala na, clear daw yung main crater and malakas yung hangin, 3 meters per second. 1 meter per second yung hangin kahapon. Kaya na hindi makagalaw yung VOG. Yung sulfur dioxide, nag-stay lang siya doon sa main crater. Ang VOG ay ang magkakahalong volcanic gases at sulfur dioxide gas na napapasama sa atmospheric oxygen, alikabok maging sa sikat ng araw. Nagre-resulta ito ng hazy atmosphere o paglabo sa kapaligiran. Ang mainit na volcanic materials come into contact with water, nagkakaroon ng steaming yan. At yung steam, ito yung nakikita natin nagbubuk ng mga puting usok. Sa huling monitoring ng ahensya, walang nairehistrong pagyanig sa Volcano Island. Pinaa-alerto pa rin ng mga otoridad ang publiko sa lahat ng pagkakataon. Alamin ang sitwasyon sa paligid at sumunod sa abiso ng kinaukulan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Patay matapos sumalpok sa sinusundang sasakyan ng rider ng motorsiklo na nagtangkang mag-overtake sa Nasugbu, Batangas. Ang naturang rider tumilapon sa kabilang bahagi ng kalsada at nasagasaan pa ng kotse. Nakatutok si Denise Abante. Nasawi ang 22 anyos na rider ng motorsiklo matapos bumangga sa sinusundang sasakyan at masagasaan pa ng kotse sa Barangay Banilad, Nasugbu, Batangas, gabi noong linggo. Ayon sa investigasyon ng pulisya, tinangkang mag-overtake ng biktima pero nag-alangan umano ito kaya bumangga sa sinusundang kotse. Tumilapon ang biktima sa kabilang bahagi ng kalsada at doon nasagasaan pa raw ng paparating na kotse. Human error. Based doon sa incurred damage ng kanyang motor, mabilis to kasi overtake nga siya. Same direction sila ng vehicle 1 at vehicle 2 going to Tagaytay. Nagipit siya sa overtake kaya bumangga siya doon sa rear portion ng vehicle 1. And then tumilapon siya tapos yung kanyang vehicle, nang tumilapon siya, paparating naman yung vehicle 3. Nabangga. Naisugod pa raw sa ospital ang biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Wala namang tinamong sugat ang mga sakay ng 2 kotse. Ayon sa pulisya, nag-uusap na raw ang kaanak ng nasawing biktima at driver ng 2 pang sasakyan. Nagkaroon na sila ng negotiation about doon sa pangyayari. Magbibigay ng tulong yung financial, yung vehicle 3 at saka yung vehicle 1. Negotiation pa lang, hindi pa, kumbaga sa initial pa lang, walang ano. Pero 2
tutulong, magbibigay ng financial assistance yung Vehicle 3 doon sa Vehicle 2. Sinisika pang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang pamilya ng biktima at mga driver ng dalawang sasakyang sangkot sa aksidente. Konting dahan-dahan lang po tayo sa pagmamaneho. Huwag masyadong mabilis magpatakbo at makakarating din naman sila sa kanilang paroroonan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Apektado ng mainit na panahon at pesteng fall army worms ang nasa 20 hektaryang maisan sa 5 barangay sa Lipa City. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, kung ang ilang magsasaka sa Lipa City na huli raw sa pagtatanim, ito namang maisan dito sa lungsod ng Batangas, naghihintay na lamang ng panahon ng anihan. Natutuyo na ang mga bunga ng mais sa mahigit 1 hektaryang taniman ni Aling Mayet sa Barangay Pusil sa Lipa City. Bukod sa mga natuyong mga bunga, kita rin ang butas-butas na dahon ng mais dahil sa pag-atake ng pesteng fall army worms. Enero pa raw nang magsimulang maapektuhan ng mainit na panahon at peste ang kanilang pananim. Malaki na raw ang nalugi sa kanila na umaabot na sa humigit kumulang 300,000 piso. Lugi po kami ng ilang tanim. Kaya po kami magtatry ngayon ng kamatis at ng mais. Hahatiin na lang po namin are sa dalawang iyon. Talagang napakahirap. Opo, nagkanda utang-utang na nga para lang kami makapagtanim. Kaya ang hiling ko po nga sa kanila ay bigyan kami ng binhi at abono kung anong pwede nilang ibigay sa amin. Sa tala ng Lipa City Agriculture Office, bukod sa Barangay Pusil, 4 na barangay pa sa lungsod na may tanim na maisang apektado ng mainit na panahon, idagdag pa ang pamimeste ng mga uod. Kabilang na ang mga barangay ng Lumbang, Dagatan, Pinagkawitan at Marawoy. Sa kabuuan, 20 hektarya ng taniman ng mais ang natayo at inatake ng peste. Kaya lang syempre yung mga farmers natin, hindi natin talaga sila mapigilan. Meron pang nagtanim noong December, January, na although ang Lipa, blessed pa din kasi hindi ganun katindi yung effect ng El Nino, hindi nagkakrak pa yung mga lupa natin, although dry na siya. Kasi nga may mga panakanakang pag-ulan pa tayo. Sa stage na to, yung mga nagtanim ng December, especially rain-fed area, maasa sila sa tubig ulan. Walang tamang irigasyon. Tsaka corn, kalimitan corn ang affected. Alaga naman sa dilig ni Vicky ang kanyang mga tanim na kalabasa sa Barangay Pusil. Laking pagsisisi niya raw ngayon na nahuli siya sa pagtatanim ng ilang mga gulay kaya inabot na ng tagtuyot. Gulay, kailangan gawa ng kala ko ulan pa. Hindi na pala. Inabot ng tag-init. Oo, naulit naman. Nag-try lang ako. Baka umulan pa. Dilig-dilig na lang. Natuyot nga. Sobrang init. Payo ng otoridad sa mga magsasaka. Pagka meron ka ng dapat na napansin na army worm, hindi naman yun isang bagsak eh. Kumbaga pag na-visit nila yung tanim, dapat napapareport agad para nakakapag-apply po kagad tayo ng pesticide. Ang problema siguro, hindi agad nila nakita, kaya kumalat na rin po yung army worm. Meron naman po tayong available ditong pang-spray kung nagsabi sila sa atin. Ang problem lang din siguro is yung tamang pagre-report ng mga case na na-experience nila para mabigyan natin sila ng tamang tulong. Nakahanda na raw ang ayuda para sa mga apektadong magsasaka sa 5 barangay sa lungsod. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Lipa City LGU sa Department of Agriculture para sa hiling na solar-powered irrigation na makatutulong sa mga magsasaka. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng Lipa City Agriculture Office sa nasa mahigit 30 hektarya pang taniman ng mais na hindi apektado ng tagtuyot. Sabi ng City Agriculture Office, may panahon daw talaga para sa pagtatanim ng mais. Yun nga lamang, hindi raw talaga mapigil ang ilang magsasaka dahil nagbabaka sakali pa rin sila na kahit huli na, gaganda pa rin ang bunga kahit tagtuyot na. Live mula rito sa Batangas City, balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Daing ng ilang residente sa 3 barangay sa Batangas City ang umano'y kawalan na mapagkukunan ng tubig. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Dahil pa rin sa epekto ng El Nino, problema ng ilang residente sa Barangay San Jose Sico, Batangas City ang mapagkukunan ng malinis sa tubig para sa kanilang mga bahay. Ang bukal raw kasi na pinagkukuhanan nila ng tubig halos matuyo na. May mga pag-aaral na hindi sumasapat, kinukulang pagka ganitong panahon ng tag-init o tag-araw.
Actually, nag-start tayo dito since siguro mga middle or magtatapos ng February. Bukod sa Barangay San Jose Sico, problema rin sa Barangay Talumpok West at Mabakong ang mapagkukunan ng tubig. Bilang tugon, nagsasagawa ng water rationing ang Batangas City Disaster Risk Reduction Management Office sa lugar 1 beses sa 1 linggo. Ang mga drum at balding ito sa Sitio Katmon nakaabang na sa labas ng mga bahay. Ang 2 drum ng residenteng si Clarita, inihanda na niya para sa pagdating ng rasyon ngayong araw. Bawat patak ay mahalaga kaya ang natitireng kakaunting tubig isinalin sa maliit na lagayan. Binibigyan po kami nung naghahatid sa amin ng tubig. Bawat bahay, kailangan tag 2 drum muna. Kung may tira, saka dadagdagan. Basta ng lahat, mabibigyan. Payo ng CDRRMO sa mga residente na maging wais sa paggamit ng tubig ngayong nararanasan ang kakulangan sa tubig. Pinagbanlawan namin, iniipon na lang din, yun na lang din pambuhos ng CR para makakatipid lang talaga. Ang pagrarasyon sa tubig isasagawa raw hanggang matapos ang tag-init. May ginagawang hakbang na raw ang LGU para sa pagmatagalang solusyon hinggil sa problema ng tubig sa 3 barangay. Yung long-term plan natin, may mga ginawa na tayong may mga ginagawang mga study dito sa ginawang mga pag-aaral sa pangunguna ng ating city environment. Ay tinutukoy kung ito bang mga lugar na ito ay may enough na tubig sa ilalim. Kung may kakayanan ba na mag-imbak ng tubig dun sa ilalim. Yung kasi yung mga katanungan. At yung kung wala, kailangan i-consider yung mga bagay na yan para makahanap ng mga alternatibong mga pamamaraan. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Ipinauubayan ng Department of Education sa mga eskwelahan ang pagsuspinde ng in-person classes ngayong mainit ang panahon. Samantala ang pagtuturo sa ilalim ng puno, stage at function hall pwedeng gawin ayon sa kagawaran. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Sa ngayon ay wala pa naman daw ulat sa DepEd Batangas City na may nag-shift na sa modular classes. Manageable pa naman daw yung sitwasyon sa mga paaralan sa lungsod. 7 ang electric fan sa loob ng classroom ni Teacher G ng Batangas City East Elementary School. Madalas, sabay-sabay na bukas ito para raw maibsan ang init na dama ng mga estudyante niya. Bukas pa lahat ng bintana para makapasok ang hangin. Pinapatay na po ang mga ilaw bago yung mga electric fan po gumagana para ma-lessen po yung init sa classroom, pinapatay yung mga ilaw. Alam daw niyang ang maalinsangang panahon may epekto rin sa pag-aaral ng mga estudyante. May ilan na hindi makapag-focus pero manageable pa naman daw sa ngayon ang nararanasang panahon. Pero ipinauubaya na rin ng DepEd sa mga school heads ang pagsususpinde ng in-person classes sakaling maramdaman na ang tindi ng init sa halip mag-shift sa modular classes. Wala na po ngayon na postponement of classes. Ang may iba lamang po yung delivery. Sa halip na face-to-face, ay gagawin po natin na modular. Kaya ngayon po ay laging nakaredy ang ating mga modules na pwedeng magamit ng ating mga estudyante. Ayon sa DepEd, papayagan din nila ang iba pang setup sa pagtuturo sa mga mag-aaral basta't hindi napuputol ang leksyon. Sa eskwelahan, meron tayong function hall, merong stage, at meron din kung may maraming puno, pwede rin doon na magklase ang ating mga guro. Sa ngayon, wala pa raw ulat ang mga kaso ng paglipat sa modular learning sa Batangas City. Inaabisuhan na rin ng ilang guro ang mga estudyante na pwedeng mag-white t-shirt pagpasok sa paaralan para mas komportable ang pagkilos at pag-aaral. Isang sabi sa atin ng DepEd, ganitong sitwasyon na rin naman daw yung nangyari last year. Kaya't kaparehong direktiba o kautusan na rin daw yung ibinigay nila sa iba't ibang paaralan sa lungsod. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, bukas, araw ng Huwebes, March 14, mawawala ng supply ng kuryente sa ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, bayan ng Cuenca, San Juan at Rosario, Batangas. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pagpapalit ng mga pole top pin, installation ng transformer at paglilipat ng mga poste na apektado ng mga DPWH road widening projects, kalinsabayang road clearing ng mga linya. Susunod, ilang Batanggenyo kumagat na rin sa trending at naibang paraan ng pagpapakilala. Kung paano ito nagsimula, alamin. Tutukan yan sa pagbabalik ng Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Madalas nakukuha sa mga matataong lugar ang pagkakaroon ng conjunctivitis o sore eyes ayon sa Health Authority. Ang simpleng pangangati ng mata, maaaring senyales nito ayon sa isang ophthalmologist. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Darang na sa init, lantad pa sa polusyon mula sa usok ng mga sasakyan at alikabok ang street sweepers sa Batangas City. Bilang proteksyon, nagsasunglasses si Maria Lourdes sa pagtatrabaho. Kinakati-kati raw kasi ang mga mata niya. Kaya hindi maaari. At sa nakakasulo ang init. Mahirap. May pagkakataon pang namumula ang mga mata niya pagka-uwi sa bahay, kaya nag-eye drop na rin daw siya. Hindi man maiwasan. Na kusutin. Kaya? Ay makati. Pag may panyo, di yung panyo. Ang pangangati ng mata maaaring sintomas nga na conjunctivitis o sore eyes ayon sa isang ophthalmologist sa Batangas Medical Center. Bukod dyan, senyalis din ng sore eyes ang pamumula ng mata at pagmumuta. Parang foreign body sensation, minsan parang may buhangin na pakiramdam. Minsan naman po ay pwedeng as simple as pagluluha. And then eventually magkakaroon na po ng malagkit na pagmumuta. No? Wala naman daw talagang pinipiling panahon ng sore eyes. Yun nga lang, mas madalas daw ang hawaan tuwing mainit ang panahon dahil karamihan ng tao nasa labas ng bahay para mamasyal. So yung mga tao, they're all together, magkakasama po yung pamilya, magkakaibigan, and they're doing activities. So yung pagkahawa, mas madali po yung nagiging transmission. Para maiwasan, dapat panatilihin ang kalinisan sa katawan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Pwede raw maglagay ng ice pack sa mata o di kay pipino kapag namamaga ang mata. Hindi naman po tayo mahahawa kung tayo ay magtititigan. Okay? So, una sa lahat, if you are feeling the symptoms, gaya ng pangangati, pamumula ng mata, pagmumuta, wag na pong hahawakan or kukusutin yung mata. Wala rin daw pinipiling edad ang sore eyes. Kahit sino pwedeng tamaan. Mahalaga rin na magpakonsulta o magtungo agad sa espesyalista kung nakararanas na ng discomfort sa paningin. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Bumaba ng 2 piso kada kilo ang presyo ng bigas sa Lipa City Public Market. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nakakabawi na raw sa kita ang tindera ng bigas na si Joy sa halos ilang buwang mahinang bentahan dahil sa mataas na presyo nito. Pagpasok daw kasi ng linggong ito, bumaba ng 2 piso ang presyo ng mabibiling bigas sa Lipa City Public Market. Bagay na labis ikinatutuwa ng mga tindera at mamimili. Mas okay po yung bintahan dahil mas bumabalik na po yung mga suki dahil bumaba po yung presyo ng bigas. Ay unlike po sa dati na napakamahal, karamihan ang binibili lang per kilo. Ngayon, kaya na po ulit nilang bumili ng per kaban. Sa ngayon, nasa 48 pesos hanggang 52 pesos per kilo ang special local rice, habang nasa 56 pesos to 58 pesos per kilo naman ang premium grade local rice. Una nang sinabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura na ang pagbaba sa presyo ng bigas ay epekto ng pagsisimula ng anihan ng ilang magsasaka sa mga probinsya ng Nueva Ecija at iba pa nitong karatig probinsya. So, nag-start na ng harvest. So, may pagbaba na presyo dahil bumaba konti yung sa palay. Pero yung presyong 24, okay pa naman yung mga farmers dahil fresh harvest. No? Ang dating fresh harvest natin, same month last year, nasa lang yan 18 to 19. So, mas mataas yung presyo this year. Malaking bagay na raw para sa mamimiling sina Ellen at Ivy ang kahit 2 piso lamang na pagbaba sa presyo. Masaya naman. At least, yung maidadagdag ko sa ibang pamimiling ko kahit 2 pisong malaking bagay na yon. Salamat sa Panginoon. Dapat patuloy na bumaba yung presyo ng bigas para lalo't makatulong sa mga taong yung walang-wala. Nagpapasalamat kami syempre kasi kahit papano, kahit konti lang yung binaba niya, malaking tulong. Pambili ng ulam, yung ibang gastusin. Budget namin in a week. Kaya kahit mahal, sige kakagat kami. Pero ngayon, bumaba ng konti. Sana, kung pwede, kung kaya ng government.
Para, syempre, para mas marami mabibili dun sa budget. Ayon naman sa Sinag, nakadepende pa rin sa pagbaba at pagtaas ng farmgate price ng bigas ang posibleng paggalaw din sa presyo nito. Nag-stabilize yung price sa 24 pesos. Farmgate, hindi pa natin alam yung susunod kung paano ang pagbili. No? So far yung 24, so may pagbababa ng 2 pesos. Pero sa ngayon, check pa namin kung yung farmgate mag-stabilize sa 24 or bumaba ng 23 pesos. Titignan natin by next week kung paano ang buying price ng farmgate price. Kasama si J. Armanjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mapapanood na sa April ang My Guardian Alien na pagbibidahan ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Samantala, silipin ang behind the scene ng bagong Palanga Massacre sa Black Rider. Narito ang report ni Hazel Alviar. Mas lalong naging excited ang mga Kapuso fans nang ilabas na ng GMA Network ang pasilip ng upcoming series na My Guardian Alien na pinagbibidahan ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Sa pagbabalik telebisyon ni Marian, makakatambal niya sa unang pagkakataon si Gabby Concepcion at gaganap naman bilang anak nila si Sparkle star Rafael Landicho. Mapapanood na ang family drama series sa April sa GMA Prime. Patindi pa ng patindi ang mga maaksyong eksena sa Black Rider. At dahil sa pagkamatay ni Calvin na karakter ni John Lucas, isa na namang malagim na Palanga Massacre ang magaganap. Nahirapan raw sila sa pagkuha sa mga eksena na inabot ng halos 5 araw, lalo pat dikit-dikit ang mga bahay at may tubig pang kasama sa kanilang location. Kaya para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa, sa isang swimming pool na kinuhanan ang ilang matitinding eksena, kabilang na ang eksena kung saan kailangang tumakas ng ilang mga karakter sa kamay ng mga sindikato. Ang pagsisimula ng pinakamatinding pagsubok sa Palanga, abangan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sumiklab ang sunog o grass fire sa isang bakanteng lote sa Barangay Pinamukan proper sa Batangas City kaninang tanghali. Tinatayang nasa 1,500 square meters ang naapektuhan ng grass fire. Bukod sa mga natuyong damo, nadamay rin ang ilang kawayan sa lugar. Wala namang bahay na nadamay at walang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang pinagmula ng grass fire. Mga kapuso, walang sama ng panahon pero uulanin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems. Kasama riyan ang shearline, hanging amihan at easterlies. Ang shearline ay nabubuo sa pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. May makakapal na kaulapan kaya asang magdadalayan ng pag-ulan sa mga apektadong lugar. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Quezon, Mindoro Provinces at Palawan. May mga malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Football champions ang San Beda Red Booters matapos talunin ang Binil Blazers sa NCAA Season 99 Football Tournament. Narito ang report ni Hazel Alviar. Tagumpay ang San Beda Red Booters na depensahan ang kanilang korona sa championship game kontra Binil Blazers sa NCAA Season 99 Football Tournament sa Rizal Memorial Stadium. Mainit ang naging laban. Kada subok ng magkabilang team na makagol, nahaharang. Pero sa huling minuto ng laro, nakagol rin si Amir Aningalan ng San Beda Red Booters. Yung togetherness, sinabi ng coach namin, is dapat sa isang team is sabay-sabay magdepensa, sabay-sabay umatake, sabay-sabay lahat. Sila talaga yun eh. Ginusto nila eh. Sobrang late na pero they refuse to give up. Yun yung spirit na pinakagusto ko sa mga players na to. Hindi man daw inaasahan ng Binil Blazers ang resulta. Proud pa rin sila sa ipinakitang gilas ng kanilang players. No words to describe the defeat. But one thing, I wanted to congratulate the San Bedan for winning. No? But I think also the boys, my boys deserve
the match also. Unfortunately, last minute breakdown. Nagbabalik ang football sa NCAA matapos matigil ng 4 na taon dahil sa pandemya. Yung mga players mas gigil kasi ngayon lang sila nakapaglaro. And then that's why we have to start somewhere. Binabalik natin kahit hindi lahat ng schools nag-participate. 4 pa lang ang teams ngayong season 99, kaya patuloy daw sila sa paghikayat sa mga schools na sumali sa football tournament para sa centennial season ng NCAA sa susunod na taon. Hazel Alvion, Balitang Southern Tagalog. Kumagat na rin ang ilang Batanggenyo sa trending at naibang paraan ng pagpapakilala. Alamin yan, of course, sa report ni Paul Hernandez. Malamang sa malamang natutunan mo nung elementary ang classic way to introduce yourself. Paano nga ulit yon? My name is Michelle Garcia, 18 years old, and when I grow up, I want to be a graphic designer. My name is Emmanuel A. Dayo, 20 years old. When I grow up, I want to be a policeman. My name is Bea M. Cueto. I am 20 years old. When I grow up, I want to be businesswoman. Nag-evolve na raw yan. Heto ang uso, pagpapakilala hindi lang ng pangalan mo, kundi ang pinagmulan, trabaho mo o anumang hugot mo sa buhay. I am a food and beverages attendant. Of course, magaling ako sa customer service. I'm a Batanggenya. Of course, we don't say, ang init dito. Instead, we say, ang dugang pagkakabanas. I am a Batanggenyo. Of course, walang pera, baite. I am a strong woman. Of course, kaya ko nang magmahal muli. Hindi raw tsak ang pinagmula ng opening statement na yan. Kaya para malaman ang nasa likod ng trending na pagpapakilalang ito, of course, kumonsulta tayo sa eksperto. Ayon sa sociology professor na si Avic Ryan Maghirang, pinagsama-sama raw itong ideya hanggang sa nanganak sa social media. Of course, nag-gain to ng traction kasi nakakatuwa and something unique. No? Kaya yun, medyo it caught on to the people. Nakaka-relate nga raw rito ang marami. Novelty kung ituring ni Maghirang ang kakaibang pagpapakilala. Marami pa nga raw matututunan ng iba sa parang ito. Pagkakataon din daw ito para mailabas ang pagiging creative ng isang tao. Kumbaga hindi tayo ngayon na ikakahon sa, sabi nga, sa lumang pagkakilala ng iba tungkol sa atin. The manner of introducing, no, creates a wider perspective upon the audience kung sino ka. Pagka kung anong hindi nila alam, mas lumalalim ngayon yung pagkakilala nila sa isang individual. I am a Batanggenyo. Of course, here in Batangas, we don't say push. Instead, we say tulake. Fad o isa sa napakaraming trend lang daw itong sumulpot. Of course, makakalimutan din naman daw. Pero mahalagang malaman na dapat din daw tayong sumunod kahit papano sa daloy ng nagbabagong panahon para mas makilala pa ang nakakahalubilo natin sa komunidad. Kasama, of course, si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.